Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya na hupong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, December 2, 2025, ng unang linggo ng Adbiento. Ipinapaalala ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa ranggo, armas o kakayahan. Higit pa roon, ang tunay na lakas para sa sundalo at pamilya ay nagmumula sa pag-asa, pananampalataya, kalinawan ng isip at kapayapaang ibinibigay lamang ng Diyos. Sa Adbiento, tinuturuan tayo na kahit mabigat ang misyon, kahit mahaba ang paghihintay, may Diyos na muling nagbibigay lakas. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 11, verses 1 to 10, inilarawan ni Isaias ang isang tuod, punong pinutol, halatang pagod, at halos wala nang natitira. Pero mula sa tuod na iyon, nagpapasibol ang Diyos ng bagong buhay. Marami sa ating mga sundalo at membro ng pamilya ang nakakaintindi nito. Pagkatapos ng mahabang deployment, pagkatapos ng gabing puno ng pangamba at paghihintay, pagkatapos ng stress sa duty, papeles, formation at biglaang tawag ng serbisyo, pagkatapos ng hindi mabilang na sakripisyo, mga kaarawan, graduation, at sandaling dapat kasama ang pamilya. Minsan, parang tuod din tayo. Pagod, drain, at nauubos. Pero ang mensahe ni Propeta Isaias, ang Diyos ang may kakayahang magbigay buhay muli. Para sa sundalo, binabalik niya ang tapang. Nililinaw niya ang isip. Pinatitibay niya ang loob. At nagbibigay siya ng kapayapaan kahit mabigat ang responsibilidad. Para sa pamilya, inaaalalayan niya ang asawang mag-isang nagtataguyod ng tahanan. Pinapalakas niya ang magulang na naghihintay sa ligtas na pag-uwi. At tinatahan niya ang pusong takot ng mga anak na sabik sa yakap ng kanilang sundalong magulang. Ang spiritual na tibay, ang ating tagong sandata, ang Diyos ang nagpapasimula ng bagong lakas kahit sa panahon ng pagod. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 21 to 24, pinupuri ni Jesus ang mga taong nananatiling bukas ang puso, yaong marunong pa rin makakita ng biyaya. Para sa sundalo at pamilya, ito ang pagiging leader ng puso. Hindi kakulangan ng tapang ang problema, kundi ang pagsasara ng puso. Kapag sobrang pagod, kapag stress ay pumipigil sa pagdarasal, kapag ang routine ay pumapatay sa pasasalamat, kapag ang problema ang nagbubulag sa biyaya. Pero sabi ni Jesus, mapalad ang mga matang nakakakita. Sundalong nakakakita pa rin na tahimik na pagsuporta ng pamilya. Pamilyang nakakakita pa rin ng sakripisyong hindi sinasabi ng sundalo. Taong nakakakita pa rin ng kamay ng Diyos kahit mahirap ang panahon. Sila ang tunay na malakas. Hindi ang kawalan ng takot, ang sukatan ng katatagan, kundi ang pusong nananatiling bukas sa paggabay ng Diyos. Ipinapakita sa aklat ng Awit, chapter 72, ang pinonong nagpuprotekta sa mahihina, nagpapairal ng katarungan, nagdadala ng kapayapaan, at namumuno ng may integridad. Ito ang puso ng bawat sundalo. Ito rin ang tahimik na kabayanihan ng bawat pamilyang militar. Lumalalim ang spiritual na katatagan kapag pinili natin ang katarungan
kaysa shortcut, integridad kaysa madaling paraan, pasensya kaysa galit, pag-asa kaysa negatibo, at pananampalataya kaysa pangamba. Kapag matatag ang sundalo at pamilya, mas payapa ang tahanan, mas malinaw ang desisyon, mas malalim ang samahan, at mas matatag ang buong komunidad. Ang pusong may kapayapaan ay gumagawa ng matalinong sundalo. Ang pusong may pag-asa ay bumubuo ng matatag na pamilya. Kaya ang Adbyento ay paalala ng Diyos. Ang tunay na lakas ay nagmula sa Kanya. Binubuhayan niya ang pagod, inaangat niya ang pinanghihinaan ng loob, at tinatahan niya ang bawat pamilyang nababalot ng pangamba. Gawin nating panalangin ito. Buksan mo ang aming mga mata. Palakasin mo ang aming puso. Punuan mo ng pag-asang babangon muli pagkatapos ng bawat pasanin. Kapag ang sundalo at pamilya ay nakaangkla sa Diyos, lumiliwanag ang misyon, tumitibay ang samahan, at lumalakas ang pag-asa. Dahil sa Diyos, ang sundalo ay hindi kailanman nag-iisa, at ang pamilya ay hindi kailanman nawawalan ng pag-asa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, pagpalain mo ang aming mga sundalo at kanilang mga pamilya. Palakasin mo ang kanilang katawan, linawin mo ang kanilang isip, at patatagin mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng tapang na may integridad, malasakit na may kababaang loob, at tibay na hinuhubog ng iyong espiritu. Ingatan mo ang aming mga sundalo sa bawat misyon, at bantayan mo ang kanilang pamilya sa pagkakaisa, pasensya at kapayapaan. Punuin mo ng pag-asa ang bawat tahanan, gabayan mo ang bawat desisyon, at samahan mo sila sa lahat ng sakripisyo. Sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.